Kamusta mga maka-full court? Halina't pag-usapan natin yung naging pahayag ni Nick Young. Ayon nga kay Nick Young na dapat bigyan ng mahabang playing time itong si Dalton Knecht dahil nakikita nga daw niya yung potential ng batang manlalaro. Kailangan nga daw na magtiwala dito si Coach JJ Redick kung saan sa laban ng Lakers kahapon ay nabigyan lang ito ng 8 minutes na playing time. Nagkaroon lang ito ng 5 points sa loob ng 8 minutes at meron itong 2 out of 2 sa field. 1 of 1 attempts sa 3-point area. Doon pa nga lang daw ay makikita mo na mainit na agad si Dalton Knecht kahapon kaso hindi binigyan ng mahabang minuto ni Coach JJ Redick ayon yan kay Nick Young. Kung napagbigyan lang nga daw ito ay maaaring magbago yung takbo ng laro. At dagdag pa ni Nick Young, kung maaga nakuha yung rhythm ng shooter mo ay kailangan mo talaga bigyan ng mahabang minuto. At kailangan mo siya pagkatiwalaan at wag sayangin yung mga ganitong pagkakataon. Dahil ganun nga daw siya, once pumasok ang unang 3-point niya, ay tataas yung kumpiyansa niya at lalong mag-iinit siya. Kaya yung mga ganun bagay ay dapat pahalagahan ni Coach JJ Redick. At alam naman niya siguro yung ganong pakiramdam dahil shooter din siya. At siya na rin ang nagsabi na once na mainit ang player, hindi niya ilalabas. Pero hindi yun ang nangyari kahapon. Mas pinili niya pa rin bigyan ng playing time itong si D'Angelo Russell. At lalong-lalo si Cam Reddish at Gabe Vincent na wala naman na itulong. At kailangan nga daw din bigyan ng mahabang minuto itong si Jackson Hayes para hindi masyadong napapagod itong si Anthony Davis. Yan yung naging pahayag ni Nick Young. At samantala ayon nga sa mga NBA analyst na kailangan na nilang i-trade si D'Angelo Russell, Gabe Vincent at si Cam Reddish hanggang maaga pa. Ayon nga kay Zach Buckley ng Bleacher Report ay i-trade na nga daw itong si D'Angelo Russell kay Fred VanVleet. Mas magiging okay pa nga daw itong si Fred VanVleet kesa kay D'Angelo Russell dahil mas mataas ang experience nito pagdating sa mga crucial game. At alam naman natin na hindi siya nabibigyan ng playing time sa Houston Rockets dahil ang kapalitan niya doon ay itong si Jalen Green. Kaya mas madali ang trade na ito kung ito yung kukunin ng Lakers. Alam naman natin na shooter din itong si Fred VanVleet dahil naging parte ito ng championship ng Toronto Raptors noong 2019. Nag-average nga ito ng 41.1 sa field goal at 38.7 sa 3-point area mga maka-full court. At isa pa sa mga dapat targetin nila itong si Miles Turner kesa dito kay Jonas Valanciunas. Mas magiging fit nga daw ito kay Anthony Davis kahit wala na si LeBron. Nag-average nga ito si Miles Turner ng 52.4 sa field goal at 35.8 sa 3-point area. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Paki-komento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan. Maraming salamat.